po sa ating lahat. Mainit na usapin nitong mga nakaraang linggo ang mga anomalya sa National Infrastructure Projects na ibinahagi mismo ng Pangulo at ng ilang opisyal ng gobyerno. Naglabas ang mga pangalan ng mga kontraktor na paulit-ulit na bigyan ng flood control projects, mga proyektong kalaunan ay napatunayang ghost projects o kaya naman ay may mababang kalidad ng pagkakagawa o di kaya ay mga kontraktor na undercapitalized ngunit nabigyan ng malalaking proyekto. Lalong uminit ang usapin nang mabunyag ang napakalaking halaga umano'y kinita mula sa mga proyektong ito kasabay ng ulat tungkol sa marayang pamumuhay ng ilang pamilyang konektado sa mga kontraktor. Ang mas masaklap, hindi ito ang unang beses na narinig natin ang ganitong klaseng kwento. Noong taong 2017 pa lang, nagsimula nang maglabas ang mga babala. Sunod-sunod ang mga ulat ng Commission on Audit mula 2017 hanggang 2020 na naglantad ng ilang libong proyektong delayed, depektibo, o tuluyang hindi na ipatupad na nagkakalaga ng daang-daang bilyong piso. Noong 2018, iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ ang pagkakasangkot ng ilang malalaking kontraktor sa mga flood control projects na na-delay o hindi natapos. Noong 2019 naman, mismong House Committee on Appropriations ang nakatuklas na maraming flood control projects ang prone na tinatawag na budget insertion. Mga proyektong isinisingit sa pondo ng walang malinaw na konsultasyon o batayan. Ayon sa kanilang ulat, umabot sa bilyong-bilyong piso ang halaga ng mga proyektong isinisingit na nagbukas ng malawak na puwang para sa katiwalian at maling paggamit ng kaban ng bayan. At noong 2020, mismong inamin ng dating Pangulo na talamak ang mga ghost projects sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa madaling salita, hindi bago ang problemang ito. Ito ay problemang namana, naipon, at napabayaan. At ngayon, lumulutang na parang sugat na matagal nang hindi ginagamot. Sa pagbunyag ng mga anomalya sa flood project control sa Bulacan at iba pa, malinaw na malalim, malawak, at nagkaugat sa sistema ang problema. Sa kabila ng pagsasapubliko ng mga anomalyang ito sa loob ng nakalipas na mga taon, malaki pa rin ang puwang para sa korupsyon na nagiging sanhi ng paglubog ng ilang mga bayan. Ngayon po, marahil ang panahon upang aminin natin na nagkaroon ng kapabayaan at katiwalian. Nagkaroon ng kapabayaan o mispisans sa pagpapatupad ng mga proyektong hindi dumaan sa konsultasyon, maayos na bidding process, o masusing pag-aaral. Ito ang dahilan kung bakit may mga proyektong mababa ang kalidad at hindi kapaki-pakinabang sa mga mamamayan. Nagkaroon din ng katiwalian o malfeasance, pagtala ng mga ghost projects na hindi kailanman binuo, ngunit patuloy na kumakain ng pondo. Sa pagtanggap natin sa katotohanan ng lumala ang problema sa flood control project sa bansa, inaako po namin sa komiting ito ang responsibilidad na hanapan ang mga sagot at solusyon ang mga isyong nakapaloob dito. Ang tanong, ang flood control lang ba ito? Ngunit lilinawin natin, ang pag-imbita sa mga resource person natin ngayon ay hindi para magturuan o magsiraan.
Nandito tayo upang tukuyin kung saan nakalusot ang katiwalian, paano ito nagiging posible, at sino ang nakikinabang. Siguro po ay sasang-ayon ang lahat na uhaw tayo sa good governance sa kasalukuyang konteksto. Dahil sa bawat pagdalaw ng bagyo ay lumulubog tayo. Kaya sa inquiry na ito, layunin po nating humanap ng paraan upang amyendahan ang batas nang masiguro na, una, ang mga proyektong isinasama sa National Expenditure Program o NEP ay dapat pinag-iisipan, dumadaan sa tamang konsultasyon at may malinaw na batayan at hindi nababahiran o napapasukan ng mga proyektong walang kabuluhan. Pangalawa, ang mga proyektong inilagay sa GAA o General Appropriation Act at ang budget na inilaan dito ay bunga ng masusing deliberasyon at batay sa maayos at pangmatagalang plano. Ikatlo, ang implementasyon at auditing ay may ngipin mula sa costing, bidding at procurement hanggang sa monitoring, acceptance at final audit ng OWA. Kaapat, tignan din natin ulit ang pagbibigay lisensya o accreditation sa mga contractors. Ano ang pwedeng gawin ng PICAB? At ikalima, paano natin gagawing competent ang ating civil service para ma-weed out natin ang mga personalidad na hindi naman dapat dyan at nakakadagdag sa bulok na sistema? Sa paglipas ng session, tiyak po na marami tayong matututunan mula sa mga resource speaker na magbibigay linaw sa lahat ng tanong tungkol sa issue ng flood control project sa bansa. Para marating natin ang paglilinaw na ito at makabuo ng komprehensibo at epektibong batas. Una, alamin natin ang buong proseso mula sa budget call sa Enero hanggang sa implementasyon at auditing. Ikalawa, susuriin natin ang mga butas sa umiiral na patakaran na nagbubukas sa katiwalian. At ikatlo, sisikapin natin tukuyin ang problema sa baha at tignan ang malawakang solusyon, hindi patsi-patsing proyekto na walang kabuuang direksyon, kundi isang malinaw na plano na ipatutupad ng may malasakit at walang bahid ng korupsyon. Para po sa seguridad ng buhay at kabuhayan ng mamamayang Pilipino at para sa isang kinabukasang hindi na muling magmamana ng mga kapabayaan at katiwalian ng nakaraan. Maraming salamat po.